Hello, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Ang pag-aaralan po natin para sa ating morning devotion ay pinamagatan pong God Saved My Life. At ang verse po natin ay mula po sa John chapter 8 verse 44. Ang sabi po, You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. So, sabi po ng author natin dito sa Our Daily Bread, when Aaron, not his real name, was 15, he began praying to Satan. I felt like he and I had a partnership. Aaron started to lie, steal, and manipulate his family and friends. He also experienced nightmares. I woke up one morning and saw the devil at the end of the bed. He told me that as I was going to pass my exams and then die. Yet when he finished his exams, he lived. Aaron reflected, it was clear to me that he was a liar. Hoping to meet girls, Aaron went to a Christian festival where a man offered to pray for him. While he was praying, I felt a sense of peace flood my body. He felt something more powerful and more liberating than what he felt from Satan. The man who prayed told Aaron God had a plan and Satan was a liar. This man echoed what Jesus said of Satan when he responded to some who opposed him. Yun po yung nabasa natin sa John 8:44, where Jesus said he is a liar and the father of lies. Aaron turned to Christ from Satanism and now belongs to God. Sa verse 47 po ng uh, John chapter 8 verse 47, ang sabi po, whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. So, he ministers in an urban community, sharing the difference following Jesus makes. He is a living testament of God's saving power. I can say with confidence that God saved my life. God is the source of all that is good, holy, and true. We can turn to Him to find truth. And God is more powerful than the father of lies. Amen. So, itong kinukwento po ng ating author, na kakilala niya, si Aaron, 15 years old pa lang, start na siya sa Satanism, sila yung mga nananampalataya kay Satan, na nagdadasal sa kanya, parang, feeling nila parang very powerful sila pagka, yung parang partners in crime sila ni Satan, at yun nga, nagsimula na siya magsinungaling, magnakaw, i-manipulate yung kanyang pamilya, kaibigan, tapos lagi siyang binabangungot. And nagkakaroon pa siya ng parang conversation sa devil, na sinabihan siya na after niyang ipasa yung exam niya, mamamatay siya, Pero alam naman natin na hindi naman pwedeng mamatay ang isang tao na walang pahintulot ng Diyos, So, after matapos yung kanyang exam, nabuhay siya. So, napagtanto nito ni Aaron na sinungaling talaga si Satanas, hindi totoo yung kanyang sinasabi niya. Kaya sa ang Panginoong Jesus mismo, sinabi niya sa John 8:44 na pag nagsasalita daw ng kasinungalingan si Satanas, native language na yun. Kasi liar talaga siya at siya ang ama ng kasinungalingan. Ngayon, ito si Aaron, umattend siya ng Christian festival, pero ang purpose niya, makakilala ng mga girls, mga chicks, ganun. Pero meron doon isang lalaki na nag-offer na ipag-pray siya, and nung pinag-pray siya, sabi niya, he felt a sense of peace, flood his body. So, naramdaman niya yung kapayapaan, nakaramdam siya ng more powerful and more liberating, yung parang yung malakas at yung parang nakakapagpalaya, liberating yun. Kumpara nung sa para siyang nakalaya, yun yung pakiramdam niya, kumpara nung naramdaman niya nung nasa kay Satanas siya, kasi kumbaga napalaya siya dun sa influence ni Satanas, nung siya ay pinag-pray siya.
So sinabihan siya ng lalaki na nagpray sa kanya, para sa kanya na sinungaling nga si Satanas at may plano sa kanya ang Diyos. So from that moment on, nanumbalik siya sa Panginoon, hindi ba nanumbalik, lumapit siya sa Panginoon, tumanggap siya sa Panginoon, mula sa Satanism, at pag-aari na siya ng Diyos. So, sabi dito sa John 8:47, whoever belongs to God, hear what God says. So, the reason you do not hear is that you do not belong to God. So, dahil pag-aari na siya ng Diyos, ang pinakikinggan na niya, ang naririnig niya is yung sinasabi ng Diyos. At naging minister sa mga urban community, sharing the difference following Jesus makes. So ngayon sa kanyang testimony, living testimony siya, pinagkukumpara niya kung paano yung buhay na kay Satanas, under influence si Satanas, at buhay na sa Panginoon, So napagkukumpara niya, at yun yung nagiging living testimony niya sa kapangyarihan ng Diyos, At sabi nga niya, I can say with confidence that God saved my life. So, meron din po akong nakilala ng ganito nung nagre-review po kami sa board exam noon. Meron din kami nakilala na nag-aaral siya sa Bible school, that moment na nakilala namin siya. Pero before ay satanista din siya. Nag-aaral siya ng law, tapos meron yata silang campus yung mga parang lecture din, parang mga pag-aaral din patungkol sa Satanism, At nung nakakita siya ng flyers dun sa church, ang purpose niya kaya siya pumunta dun sa church is para yung para ipahiya ang pastor, ipahiya yung mga mananampalataya. Yun yung purpose niya, kaya siya pumunta doon. Pero hindi niya ina-expect na yung pagpunta niya doon is way ng Panginoon para makakilala siya. So, simula nung nakakilala siya sa Panginoon, nag-aral talaga siya ng salita ng Diyos, kasi napakatalino ni Kuya nag-aral siya ng salita ng Diyos, tapos nag-decide siya na maglingkod sa Panginoon, pumasok siya ng Bible school. Nung una daw siyang binigyan ng Bible nun, sinusunog pa ng family niya, kasi parang lahat sila yung mga pamilya niya yata hindi rin naniniwala sa Diyos, so atheist, ganun. Yun yung mahirap sa mga tao na sobrang tatalino na yung lagi nilang hinahanapan ng logic ang lahat ng bagay, ayaw nila ng mga bagay na hindi nila maipaliwanag. So, hindi sila naniniwala sa Diyos, at siya, satanista din siya, pero nung nakakilala nga siya sa Panginoon, mas pinili niya rin na maglingkod sa Panginoon. So, siya yung naalala ko dito sa buhay ni Aaron, And tayo din mismo, personally, masasabi ko din na God saved my life. Kasi, kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, kung hindi niya ako ni-reach out, kung hindi niya ako tinawag, hindi ko alam kung nasa na ang buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung saan ako ngayon. Kasi, nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, ganito din ang personality ko, sinungaling, mangungupit. So, kung wala siguro ang Panginoon ngayon sa buhay ko, napariwara na rin ako, So, katulad nga ng sinabi nito ni Aaron, ako din personally, I can say with confidence that God saved my life. So sabi nga dito, God is the source of all that is good, holy, and true. Kabaliktaran ng kay Satanas, na ang tinuturo niya sa atin ay kasinungalingan, kasalanan, at yung mga malayo sa katotohanan, So, at yung mga masasamang bagay. So, kabaligtaran nitong good, holy, and true na nagmumula sa ating Panginoon. And iba po talaga yung pakiramdam na under ka sa influence ng Diablo, kaysa dun sa hindi influence yung nararanasan mo yung kalayaan na nanggagaling sa Diyos. Kaya akala minsan ng iba, pagka naging Kristiyano ka, parang wala kang kalayaan, parang ang daming bawal. Yun yung, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, yun yung tingin ko na parang dami namang bawal dyan, parang wala na akong ibang pwedeng gawin. Lahat na lang, bawal yung ganito, bawal ganyan. I didn't realize na hindi pala parang nakakulong pag naging Kristiyano ka. Ngayon ko napagtanto na pag naging Kristiyano ka pala, hindi ka parang napipigilan, kundi pinapalaya ka. Pinapalaya ka ng Diyos dun sa impluwensya ng Diablo. Na nung nasa impluwensya ka ng Diablo,
ginagamit ka niya para gumawa ng masasama, ano po. Pero pagka lumapit ka sa Diyos, tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas, lumalaya ka sa impluwensya na yon. Malaya ka ng tumanggi dun sa mga pinapagawa sa iyo ng dyablo at malaya ka ng gumawa ng mabubuting bagay. So yun po yung kagandahan ng nasa Diyos tayo, ano po. Nakakatanggi na tayo dun sa masasama na pinapagawa sa atin ng dyablo na ikapapahamak natin. Lahat po ng masasama na pinapagawa sa atin ng dyablo, patungo po sa kapahamakan yun, ano po. Pero ang Diyos, never siyang nagplano sa mga anak niya ng mga ikapapahamak nila, ano po. Pinapalo tayo ng Panginoon para manumbalik tayo sa Kanya. Paalala niya yun para manumbalik tayo, hindi para tayo ay mapahamak, kasi nais nga niya lahat tayo ay maligtas, ano po. So, sabi po dito, God is more powerful than the father of lies. So pag lumapit tayo sa Panginoon, mapapalaya niya tayo dito sa impluwensya ng kaaway, ano po. Minsan kasi hindi na lang tayo yung ano niya yung pagka tayo ay na under influence ng gawa ng kaaway, hindi lang tayo yung napapahamak pati yung buong pamilya natin, mga kaibigan natin, naapektuhan dun sa pinaggagawa natin, ano po. Kasi yun yung gusto niya. Kahit ngayon nga, meron ng palabas na Lucifer, parang gino-glorify na ang dyablo, ano po. Huwag tayong magpapaloko kay Satanas, ano po. Kasi lahat ng magaganda na pinapakita niya sa atin ay puro kasinungalingan. And yung mga mananampalataya, magsipag po tayo na mag-testify ng ating buhay. Kung paano tayo binago ng Diyos, paano yung pagkakaiba ng buhay kay Satanas at buhay na nasa Diyos. Kasi ang mga kampo ni Satanas ngayon, napakasipag nila, pati sa mga campus, nangangaral sila, ano po. So, malapit na kasing dumating ang Panginoon. So, nagdo-double time ang kaaway. Double time din tayo. Mag-share ng salita ng Diyos, ano po. At para mabigyan din natin ng chance yung iba na makakilala sa Panginoon, isuko yung kanilang buhay sa Panginoon, ano po. At maranasan nila yung kalayaan na nararanasan natin ngayon. So, amen po. At yun lamang po ang ating morning devotion, and let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Lord, sa napakagandang paalala sa amin ngayong umaga, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, ang kaaway, ang dyablo, Panginoon, siya po ay ama ng kasinungalingan, Panginoon, kaya hindi po kami dapat naniniwala sa Kanya, Panginoon. Pagkos ay kayo po ang aming ipursu, Panginoon, dahil sa inyo po nagmumula ang lahat ng mabuti, lahat ng bagay na banal at ang katotohanan, Panginoon. And thank you, Lord, sa pagpapalaya mo sa amin mula sa impluwensya ni Satanas, Panginoon. Salamat po sa chance at sa kaligtasan na ibinigay niyo sa amin, O Lord. And we pray, O Lord, na marami pa po, Panginoon, na makaranas, Panginoon, itong kalayaan na nararanasan namin ngayon, Lord. At marami po, Panginoon, ang mawala sa impluwensya ni Satanas at manumbalik sa inyo, Panginoon. And remind also your children, Panginoon, na mag-double time din po kami, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita, sa pag-share, Panginoon, ng aming life testimony, kung paano nyo binago ang aming buhay at kung paano nyo niligtas ang aming buhay. Thank you, Lord, because now we can confidently say, Panginoon, that you saved our life, Panginoon. And thank you, Lord, for saving us. Lahat po ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. And Lord, we pray na sa araw-araw ng aming buhay, patuloy niyo po kaming gamitin na testimony ng inyong kabutihan, Panginoon, at inyong kadakilaan at inyong pag-ibig, Panginoon. And help us to reach out sa mga tao, Panginoon, na hanggang ngayon ay hindi pa rin po tumatanggap sa inyo, Lord. Use us, Panginoon, sa inyong gawain, O Lord. Bless this day as well, Panginoon. Pakaingatan niyo po kami sa maghapon. Ingatan niyo po at pagpalain lahat ng hawakan ng aming kamay. At i-bless niyo po, Panginoon, ang aming araw, Panginoon, saan man kami naroon, O Lord. Purihin ka, Panginoon. We pray all of this in Jesus' name. Amen. So, Lord, maraming salamat po sa pakikinig at panonood, mga kapatid. Pray ng Panginoon at God bless you all.